ng unang hirit at Hitachi. Sa unang hirit, servisyong totoo ang unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit. Ang inyo po nakikita, yan po yung first shift ng mga estudyanteng papasok sa Commonwealth Elementary School. At alam nyo, third shift ngayon ha. Hanggang Gabi, hapunan na, sumusundo pa yung mga parents. Pero bilib ako sa mga, anong oras natulog yung mga yan? Preskong presko. Dahil maliligo pa yan, o yan, hinanda pa yung mga baon. talaga matuto. Excited sila talaga. sa Alam mo, yun nga day 2 ha. Talaga. Kaya parang na-imagine mo na parang ang ganda sana kung nako-compensate yung Yes. kanilang sipag, di ba? Excitement, oo. Yung excitement sa classroom, sa mga guro, di ba? Sa upuan Sa man lang, oo, lamesa man lang. Yes, di ba? Kasi pag Lalo nagsisipin, matututo. Oh, kamusta? Ba't gano'n si Lolo sa Luna Blanc? Baka yun ang kwentuhan. Kaya pala excited pumasok. Masulog na sila noon. Samantala, patuloy tatanggap ng mga reklamo, hinaing at problemang may kaugnayan sa pasokan ng Oplan Balik Eskwela Command Center ng DepEd hanggang June 8 po yan. At ang pangunahing problema idinulog sa DepEd kahapon tungkol po sa mga transferees mula sa pribadong eskwelahan na walang dokumento dahil di pa nakabayad sa dating eskwelahan. May ilang reklamo rin silang tinanggap na tungkol sa koleksyon umano ng mga bayarin ng ilang pampublikong eskwelahan. Kaya muli nilang paalala na may pinapinatutupad ang no collection policy mula kinder hanggang grade 4. Donation daw po. Donation. Samantala, ikinalito rin ng ilang estudyante at magulang pinatutupad na K-12 ay tawagin ni Sekretarya na Plus. Ayaw niya. K-12 yan. 75 empleyado ng tumatao po sa command center para siguraduhin matugunan ng lahat ng reklamo. Ayan. Ay din yung iba nung K plus 12. Oo. Kasi dapat daw ang plus ay schoolroom tsaka chairs. Okay. Diba, delayed pa yung iba kahapon. At kaunay naman sa problema sa school service at student fare discount sa mga pampublikong sakyan. Ito po, makakusap natin sa pabagian telepono si LTFRB spokesperson Sonia Del Mundo. Ma'am Sonia, good morning. Good morning, Sir Igan. Opo, una, yung kolorum sa school service kahapon, kamusta yung mga pag-monitor ninyo? May mga lumabag na ho ba? Sir, may mga, yung mga statistics hindi pa ako pumasok, pero mostly, ang paglabag lang ay dun sa yung first aid kit, Yung mga walang first fire aid. extinguisher, o yung mga accessories lang po. Oo. Dun sa pagbigay po ng diskwento, kamusta? Sa discount po, talagang magbibigay ho ngayon. Wala pa naman masyadong reklamo kasi Wala. hindi pa lahat Ibig sabihin yung pumapasok. driver, alam niya, yung estudyante yon, binibigyan niya ng discount. Dapat ho. 20% po nung talagang pamasahe nila. Ito, bago yung magsimula yung klase, pinunanan namin yung akala mo, nasa circus, yung mga tricycle, no? Parang ang daming mga bata, tapos yung mga motorsiklong hindi naka-helmet. Ayan, kamusta yung mga nahuli kahapon na Ma'am Sonia? Sir, yung tricycle po kasi hindi ho sakop ng LTFRB. Local government yun, 3 gulong eh. Oo. Opo, 3. Yun ho, sa local government po ang bagsak po ng reklamo at jurisdiction po. Sila ho ang may control regulatory powers doon. Hindi, yung mga iba naman, yung 4 ng gulong, kamusta? Sir, wala pa namang, yung mga fair discounts lang po, medyo nagkakakulangan daw sila sa sukli. Yun lang ang medyo Kulang nakukuha sa namin sukli. mga ano. Wala nag-aabot ng candy. Hindi no. Dapat ho nila ibalik yung talagang nararapat na sukli. Okay. Less than 20% discount. Opo, ayan, pinapakita namin yung hotline nyo para sa may mga paglabag dyan ay agad maisumbong sa LTFRB. Salamat po, Ma'am Sonia. Salamat, sir. Ayan, LTFRB spokesperson Sonia Del Mundo. Ayun, ayan. Oo nga, dati candy nga yung pag wala na silang panukli, di ba sa perya, di ba yun yung sinusukli nila? Oo. Pero mahal na rin ang candy. Yun na nga din. Kaya hindi na nila magagawang masuklian pa. O, yung mga mayor nyo, kahapon mga local traffic enforcer yun ang huli sa mga tricycle. Kasi nga, pag 3 gulong, local government yung pati Alright. pasahin nila. Bawal sa main thoroughfare, Oo, no? 3 Bawal sa gulong mga pero major 10 road. pasahero. Ayun na Galing, nga. ha? Oo na, grabe talaga. Ang maganda ngayon, binabantayan nila, pero throughout the year, di ba? Dapat. Eventually, Sana babalik-balik. consistent. sana. Oo. At saka nasa magulang na rin yung kung ilalagay nila sa... Kahapon nga, libre anak may nila. na-interview saksi, galit pa yung parents eh. Oo. Malilate na nga eh. Hinuli Yep. nyo pa. Parang ang higpit nyo naman. Kasi hinayaan nyo eh. Akala okay Oo, lang eh. totoo. Oo. At syempre, walang pagod na nagbabantay ang buong pwersa ng GMA News and Public Affairs
sa simula pa rin po ng klase, Day 2. Si Rhea Santos po nasa Commonwealth Elementary School. Naghihintay naman ang mga papasok na estudyante sa Acacia Elementary School sa Malabon, si Susan Enriquez. Habang sila nasa Ramon Magsaysay High School sa Cubao, sa Quezon City. Unahin natin ang Commonwealth Elementary School. Rhea! Yes, Igan, narinig ko yung tanong mo kanina kung anong oras natutulog ang mga estudyanteng ito. Dahil nga as early as 4 a.m. may mga estudyante na po dito sa Commonwealth Elementary School. Kanina may kausap akong grade 1 student. Ang sabi niya, natutulog daw siya pagkatapos ng legacy. So pagkatapos manood ng ating mga telenovela sa gabi, mga around 9 o'clock, 9:30, tulog na raw sila. Sabi naman ng mga magulang, hindi naman daw mahirap gisingan dahil excited nga sa pagpasok ito mga estudyante natin. At dito nga sa Commonwealth Elementary School, no, kung dati ay 60 na estudyante kada klase, medyo mababawasan po ang bilang na yan dahil madaragdagan ng 4 na classroom na inaasahang matatapos po ang konstruksyon ngayong linggong ito. Karagdagan po ito sa 77 classroom dito sa Commonwealth Elementary School. Magiging 55 na po ang estudyante sa kada klase. Pagdating naman sa guro, may mahigit sa 200 guro ang eskwelahang ito. Pero ayon po sa school administration, kulang pa rin daw yung kanilang guro, lalong-lalo na sa kindergarten dahil nagtaas yung mga enrollees nila sa baitang na yon. 10 daw ang kulang na guro sa kindergarten class nila, no? At 2 shifts po ang Commonwealth Elementary School. Mag-uumpisa ng alas 6 ngayong umaga hanggang 11:30 bago magtanghali. At yung second shift naman natin, 1 p.m. hanggang 6:15 ng gabi. At nagpasabing eskwelahan, medyo kahapon kasi walang flag raising ceremony dito sa school grounds. Dahil itong linggong ito, medyo orientation pa sila. Pinaplano pa nila kung paano ang magiging sistema ng kanilang flag raising ceremony. Ang gusto kasi nila is per section yung baba dito sa school grounds para hindi na rin siksikan yung ating mga estudyante habang yung ibang sections naman ay mananatili sa kanilang classroom at doon na lamang sila magpa-flag raising ceremony. At mamaya mga kapuso, no? Magbibigay tayo ng serbisyong totoo para sa ating mga estudyante. Mamimigay tayo ng mga grooming kit para naman na mabango, fresh at presentable ang mga estudyante dito sa Commonwealth Elementary School. Okay, nandito na ang aking brigada. Dito lahat sila. Alright, back to you guys. Maraming salamat, Rhea Santos. Tayo pala anak dyan. Nasa Acacia Elementary School naman sa Malabon, Susan Enriquez. Susan, kamusta na? Yes, good morning Arnold. Good morning po mga kapuso. Dito po tayo sa Acacia Elementary School kung saan dito po ay makikita natin yung mga makeshift classroom. Ano? Dahil nga po may mga nasirang classroom dito. So for the meantime, ang ginagamit po ng mga estudyante dito, doon sa mga naapektong estudyante, ay yung mga makeshift classroom. Yung nakikita nyo sa likuran ko, ito po yung tent na inilagay dito ng mga guro para pansamantalang pagdausan ng klase ng mga estudyante. Pero medyo may konti tayong yatang problema dito sa inilagay na mga tent na ito dahil parang siyempre kung iniisip po natin yung health, ano, yung kaligtasan ng ating mga anak, ng mga estudyante, ay importante din ho naman na tingnan ho natin kung yung inilagay na mga gamit para doon sa like ho ito, no, tent, para doon sa makeshift classroom ay hindi makakasama sa kanilang kalusugan. Mamaya ho ay tatalakayin ho natin yan, ano? Kung baka ho, dahil kanina ho nung nilapitan ko medyo hindi ho maganda yung amoy, ano? At mukhang kung sa bata ay baka ho mas mahirapan para sa isang bata lalo na kung meron siyang respiratory problem. So mamaya ho yun ang ating tatalakayin. Samantala ay nakikita ho natin yung mga estudyante nagdadatingan na dito alas 6 ng umaga ang simula ng klase dito sa Acacia Elementary School. At ngayong araw na ito bilang bahagi po ng ating pagtutok sa pagbabalik eskwela, meron ho tayong libreng breakfast para sa mga estudyante dito sa Acacia Elementary School. At syempre, meron ho tayong mga bibigay na school supplies para pa rin sa mga estudyante bahagi ng ating UH Balik Eskwela. Mula po rito sa Acacia Elementary Schools sa Malabon City. Balik sa iyo, Arnold. Maraming salamat, Susan Enriquez. Punta naman natin ang ating reyna ng kalsada. Nandiyan sa Ramon Magsaysay High School sa Cubao, love. Igan, eto na nga dahil maaga pa lang ay nagkakaroon na ng clearing operation itong Metro Manila Development Authority. Ito nga sa paligid ng Ramon Magsaysay High School dito sa Cubao. Makikita ho natin na handa na sila. At ayon nga dito sa MMDA, daan-daan daw pong mga taga Metro Manila Development Authority ang kanilang ipalalabasin para po dito sa gagawin lang